Edukasyon sa Pagpapakatao 5, Quarter 3, Week 7 to Week 8. Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay paggawa ng proyekto gamit ang multimedia at technology tools sa pagpapatupad ng batas. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao ang paggawa ng proyekto gamit ang multimedia at technology tools sa pagpapatupad ng batas. Para sa ating most essential learning competencies, nakakagawa ng isang proyekto gamit ang iba't ibang multimedia at technology tools sa pagpapatupad ng mga batas sa kalinisan, kaligtasan, kalusugan at kapayapaan. At nakikiisa ng buong tapat sa mga gawaing nakatutulong sa bansa at daigdig. Malaki ang naging kontribusyon ng multimedia sa kasalukuyan. Sa lahat ng ating gawain, teknolohiya ang ating ginamit upang mapabilis ang ating gawain. Nagkakaroon tayo ng komunikasyon sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang teknolohiya. Dahil dito, nagiging isa ang sistema ng mundo, bawat galaw, bawat pagbabago, ang lahat ay apektado, hindi lamang napapansin. Sa araling ito, malilinang ang iyong kaalaman upang makagawa ng isang proyekto gamit ang iba't ibang multimedia at technology tools sa pagpapatupad ng mga batas sa kalinisan, kaligtasan, kalusugan at kapayapaan. Gayun din, iyong malalaman ang mga paraan kung paano makikiisa ng buong tapat sa mga gawaing nakatutulong sa bansa at daigdig. Suriing mabuti ang mga larawan. Sa palagay mo, ano ang tawag sa mga larawang ito? Makatutulong ba ang mga ito sa pagpapatupad ng mga batas? Sa tulong ng multimedia at iba't ibang technology tools gaya ng computer, internet, compact disc, camera, at marami pang iba, maaari tayong makapag-ambag ng isang makabuluhang proyekto at makiisa ng buong tapat sa mga gawaing makatutulong sa bansa at daigdig gamit ang iba't ibang multimedia technology tools sa pagpapatupad ng batas. Mabilis ang pagkalat ng mga mahalagang impormasyon sa ating bansa hanggang sa mga karatig bansa dulot ng makabagong teknolohiya, kaya't ang pag-unlad ay di katakataka saan mang dako ng bansa. Madaling na ipapabatid sa mga mamamayan ang mga proyekto at programa gamit ang iba't ibang technology tools. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Isulat ang tama kung ito ay nagpapahayag ng paggamit ng iba't ibang multimedia at technology tools sa pagpapatupad ng mga batas, at mali kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Unang bilang, paggawa ng maikling video sa pagpapakita ng mga paraan sa wastong pagre-recycle ng basura. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pangalawa, pag-upload ng mga larawan ng mga nag-aaway sa barangay. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Pangatlo, paggawa ng FB page na sumusuporta sa mga programang pangkalusugan ng pamahalaan. Ito ba ay tama o mali?
Magaling! Ito ay tama. Pang-apat, pagwawalang bahala sa mga ipinapatupad na alituntunin sa paaralan. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. At pang-lima, paggawa ng poster ng wastong paghuhugas ng kamay gamit ang aplikasyon sa computer. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 2. Basahin at unawain ang balita. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong sa iyong sagutang papel. Ang prinsipyo ng pagkakaisa. Salin ni Dolores S. Quiambao. Ang pagkakaisa, solidarity, na nakatutulong upang makita natin ang ibang tao at mga bansa bilang kapihaya. Ito'y nagsisilbing hamon sa atin upang balikan natin ang konsepto ng kapitbahay na inaalaala ang bawat tao. Kahit na sila'y naiiba sa atin, sila rin ay anak ng Diyos. Kaya nga't sila'y ating kapatid. Tayo ay tinawag upang paglabanan ang hadlang ng kulay, relihiyon, kasarian at antas ng ekonomiya upang kumilos tayo para sa pandaigdig na kapayapaan at katarungan. Tayo ay isang pamilya at dapat malampasan natin ang anumang hindi pagkakaunawaan. Dumako na tayo ngayon sa mga katanungan. Unang katanungan, sumasang-ayon ka ba sa pananaw ni Dolores S. Quiambao? Opo, sumasang-ayon ako sa pagkakaisa upang magkaroon tayo ng pandaigdig na kapayapaan at katarungan. Pangalawang tanong, sa iyong palagay, may iba pa bang paraan upang magkaroon ng pandaigdig na pagkakaisa? Maari pang magkaroon ng iba pang paraan para sa pandaigdig na pagkakaisa sa pamamagitan ng komunikasyon at mabuting pakikipagkaibigan sa ibang bansa. Pangatlong tanong, ano ang maaaring makatulong sa madaling pagpapabatid ng mga programa na makatutulong upang magkaisa ang bansa? Ipaliwanag ang sagot. Maaring makatulong ang multimedia at iba't ibang technology tools para sa madali ang pagpapabatid ng mga programa. Para naman sa pagsasanay bilang 3, sa iyong sagutang papel, lagyan ng check sapat lang kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pakikiisa ng buong tapat sa mga gawaing nakatutulong sa bansa at daigdig, at X naman kung hindi. Una, ang pakikiisa ng buong tapat sa mga programa at gawain ng pamahalaan ay nakakatulong sa pag-unlad ng bayan. Ito ba ay check o X? Magaling! Ito ay check. Pangalawa, hindi dapat nakikiisa sa mga gawain ng pamahalaan ang mga mag-aaral sapagkat hindi nila ito responsibilidad. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. Pangatlo, tungkulin natin ang tumulong at makiisa sa mga gawain sapagkat ito ay may malaking maitutulong sa bansa natin. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Pang-apat, hindi magiging maganda ang resulta ng ating pagtulong sa mga gawain ng ating pamayanan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay X. At pang-5, maging responsable tayo sa mga gawain na may malaking epekto sa ating kinabibilangang pamayanan. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Para naman sa pagsasanay bilang 4, basahin ang mga sumusunod na sitwasyon. Sa iyong sagutang papel, iguhit ang masayang mukha kung wasto ang isinasaad ng bawat kalagayan at malungkot na mukha kung di wasto. Una,
madaling maipapaalam ang mga programang makatutulong sa kaunlaran ng bansa sa pamamagitan ng paggamit ng technology tools. Masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay masayang mukha. Pangalawa, iwasan ang pakikilahok sa mga programa ng pamahalaan upang makaiwas sa stress. Ito ba'y masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay malungkot na mukha. Pangatlo, makiisa sa Clean and Green program ng barangay sa pamamagitan ng pagpo-post ng larawan na may kaugnayan dito. Ito ba'y masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay masayang mukha. Pang-apat, magmungkahi sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga suhestyon para sa ikauunlad ng proyekto ng ibang tao para sa kaunlaran ng bansa gamit ang Facebook. Ito ba'y masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay masayang mukha. At panglima, magpahayag ng mapanirang komento tungkol sa programang pangkalusugan ng pamahalaan gamit ang video. Ito ba'y masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay malungkot na mukha. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 5. Sa iyong sagutang papel, punan ang chart. Sa tulong ng iyong mga magulang o kasamahan sa bahay, isulat sa unang column ang mga proyektong nabuo para sa kaunlaran ng bayan at sa ikalawa ay ang technology tools na gagamitin upang maipabatid sa mga mamamayan. Ang aking mga halimbawang proyektong nabuo para sa kaunlaran ng bayan ay Clean and Green, Tapat Ko, Linis Ko, Recycle, Reduce, Reuse, at Tree Planting. Technology tool na gagamitin upang maipabatid sa mamamayan. Maaari tayong mag-post sa Facebook o gumawa ng video sa YouTube para sa mga proyektong ito. Para naman sa pagsasanay bilang 6, gamit ang PowerPoint presentation, kung walang kagamitan ay gawin ito sa isang malinis na papel. At sa tulong ng nakakatandang kasamahan sa bahay, lumikha ng isang tula na may 3 saknong na tumatalakay sa mga gawaing nakatutulong sa pagpapatupad ng mga batas sa bansa at daigdig. Maaring i-video o i-record kung may kagamitan ang paglalahad ng iyong aktwal na output at ipadala sa guro sa pamamagitan ng Facebook Messenger o group chat. Gawing gabay ang rubric sa ibaba. Para sa 5 puntos, mensahe, malinaw na nailahad ang mensahe. 3 puntos, may bahagi na hindi malinaw ang mensahe. At 1 puntos, hindi malinaw ang mensahe. Organisasyon, 5 puntos, maayos na naisalansan ang diwa. 3 puntos, may ilang bahagi na hindi nasunod ang diwa. At 1 puntos, magulo ang bawat diwa. Ayos, 5 puntos, may tamang gamit ang baybay. 3 puntos, may ilang mali ang gamit at baybay ng salita. At 1 puntos, mali ang ginamit at baybay ng salita. Anyo, 5 puntos, nakakaganyak ang presentasyon. 3 puntos, may ilang bahagi na hindi nakaganyak sa nakakita, nakabasa at nakapanood. At 1 puntos, hindi kaengga-engganyo. At para sa paglalapat, sa iyong sagutang papel, punan ng tamang salita mula sa kahon ang bawat patlang upang mabuo ang isang mahalagang kaisipan. Ang mga salitang pagpipilian na nasa loob ng kahon ay impormasyon, digital, technology tools, partisipasyon, proyekto. Sa panahong tinatawag na digital, nagiging mahalaga ang kakayahan at talento ng bawat individual. Ang teknolohiya ay tunay na nakapag-aambag ng mabilisang pagpapabatid ng mga impormasyon sa tulong ng multimedia at iba't ibang
Technology tools gaya ng computer, internet, compact disc, camera, at marami pang iba, maaari tayong makapag-ambag ng isang makabuluhang proyekto at mapalaganap ang pagpapatupad nito sa ating kapwa. Dahil din sa mga ito, mapapataas natin ang partisipasyon at interaksyon ng mga tao sa mga bagay na dapat ginagawa natin para sa ating bansa kasabay ng makabagong teknolohiya. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!